Sa'kin parang ang biggest lesson ko, 'wag natin pairalin yung takot sa bagay na gusto nating gawin, na natatakot tayo kasi dahil sa sasabihin ng iba or ganito. Mm. Minsan kailangan din nating lamangan yung takot na yan. Hello mga ka-Unlad Pinoy! Andito po ulit tayo sa studio at today, ang ating matutuklasan, matutunghayan ay isang napaka-exciting, napaka-nakakatawang kwento. Well, nakakatawa nga ba talaga? Pero tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga kalokohan, mga kwela, mahilig din tayo sa mga memes. Well, ladies, gentlemen, at kung sino-sino pa dyan, ang kasama natin sa studio today ay ang isang napaka-popular na meme. Kasama natin si Rainier, aka John Wick! Saya-saya niya, guys. Saya-saya niya. Hello po, John Wick. Na-check niyo na po ba yung baril niyo sa aming security pagpasok? Wala akong dala ngayon. Lapis po. Wala din. Wala rin. Kailangan niyo po ng lapis. Depende siguro. Sobrang nakakatawa rin yun na, yung in character, nung na-meet ko siya kanina, nagchichikahan kami, sobrang natuwa ako na malaman yung story niya, and excited kami i-share to sa inyo. So, Rainier, wag na tayong paano ka nag-start sa pagko-cosplay? Nag-start ako noon, 2010. 2010. Tagal na. Tagal na rin. Tapos, bakit mo naisip na parang gusto ko mag-cosplay? Meron kasi akong friend na parang in-invite ako sa isang convention. Parang cosplay din. Parang cosplay din yung convention niya. Tapos sabi niya, what if itry natin? Nung una ayoko. Pero umattend ako. Tapos sabi ko, parang ang saya nga kasi tuwan-tuwa yung mga cosplayer na naka-costume habang nagpi-picture sila sa gilid. Then, pinasok ko na rin siya. Parang naisip mo, okay, kaya ko na rin to. Nung una, natatakot pa ako. Kasi, May syempre, insecurity. natatakot ako pagtawanan, mga ganun, sabihan ng kung ano-ano. Hmm. Pero, na-feel ko naman na nakaka-enjoy nga siya. Tapos ginawa mo lang siya. Ginawa. Wala nang overthink. Wala. Kumbaga. Okay. Tuloy-tuloy na. Noted yan. Pero, nung nag-start ka, hindi pa si John Wick yung kino-cosplay mo, right? Hindi pa. So, sino-sino yung mga characters na kino-cosplay mo before? Ang una ko is si Ichigo ng Bleach. Sailor Mars ng Sailor Moon. Sailor Mars. Chun-Li. Chun-Li? Yeah. May mga pictures ka niyan. Pwede natin pakita papakita natin. Papakita natin mamaya. Kapag Chun-Li ka na, kapag Sailor Mars na siya, okay. Tapos, Mr. 2 ng One Piece. Okay. Sanji ng One Piece. Okay. Tapos, Great Saiyan Man ng Dragon Ball. Tapos, meron pa yung Sanji na Sobamas. Okay. Then, eto na, pumasok din si John Wick. Doon na pumasok si John Wick. Nung ba't mo naisip mag-cosplay as female characters? Or common ba talaga siya in the cosplay culture, ganyan? Nung time na yun, hindi siya common na lalaki yung magko-cosplay nung pambabae. Pambabae. Sabi ko, may iba naman, try ko kaya mag-costume ng pambabae. Effective naman siya, kahit na pinagtatawanan ako. Pero, sinasali-sali ko siya sa mga competition, nananalo din. Iba yung kumbaga gusto ko yung maiba naman kasi napakarami ng nagko-cosplay ng main characters, napaka-common. Kumbaga gusto ko yung maiba naman ako. So, ikaw, yung mga pinipili mong kino-cosplay mo is talagang kakaiba, hindi yung mainstream, kumbaga. Parang mas namimili ka ng character. And so dati, nag-male-female ka. Ngayon, bukod kay John Wick, marami ka pa bang ibang kino-cosplay or like nag-focus ka na ba na i-build si John Wick? Ngayon, as John Wick, meron akong na-cosplay lately na sa game character, Dante. Kasi gusto ko pa rin kahit na naging si John Wick na ako, hindi ko naman inaangkin na ako si John Wick. Kumbaga, yun lang kasi bansag sa akin, John Wick ng Pinas. Gusto ko pa rin ipasok yung
passion ko noon na pagko-cosplay. Na other characters. Kasi doon ako nag-start talaga eh. Kumbaga, hindi ko siya, magpapasok pa rin ako ng ibang character na babagay sa itsura ko or ano. Kasi, madalas na pinapasok ko ngayon, tulad na si Dante. Ganito rin kasi buhok niya, tapos bigotilyo. Ang pagkakaiba lang is white. Winight dye ko siya. Kumbaga, kung magka-cosplay ako, kung mga matatandang character ng anime or mga game series na. So parang mas binabagayan mo na yung iyong look. Oo, Talaga. kasi hindi ko na pwede ito ipaano eh, pagupit eh. Parang ano ka na, permanent cosplay mo na to. Permanent cosplay na. Ayos! Noted yan, permanent cosplay. Alright. So, na-mention mo na ngayon, parang naka-permanent cosplay ka na. So, bilang permanent cosplay na to, paano naman nag-start si John Wick? Since ang background mo talaga is cosplaying different characters, paano lumabas? Paano nabuhay si John Wick? Ito kasi yung naging istorya na kasi hindi ko rin talaga expected na magkakaganto. Nung last year, March 12, birthday ko nung time na yun. Attend kami ng girlfriend ko sa Glorieta. Meron kasi silang event ng cosplay. Then meron akong costume na Sanji Soba mask. Yung naka-raid suit siya. Para siyang Power Ranger. Kung nagtatransform siya ng gano'n. Ang suit kasi nun is face mask, headset, tapos may wig pa, may cape, tapos parang gantong coat sa loob. Tapos meron pang scarf. Malamig! Sobrang lamig. Napakalamig! Sobrang init nung time na yun. Tirikang araw. Ayaw nga, March. Summer. Tapos, ang buhok ko ganito. Wala pa akong beard nun. Wala pa akong balbas, wala pa akong bigote. Sabi ko, check ko nga yung cabinet. Binuksan ko yung cabinet, nakita ko si coat. Hindi pa to yung coat na yun eh. Malaki yun eh. Binuksan ko yun. Sinukat ko. Ngayon tinignan ko sa salamin. Pwede pala tong John Wick. Tapos kumuha ko ng eyeliner. Naggaganon ako. Kasi wala ka pang... Walang beard. Kasi, di ba meron siyang manipis na beard. Tapos selfie ako. With caption, alis muna ako post sa Facebook. Tapos after nun, nandun na ako sa Glorieta. Walang signal. Alam mo naman yung SIM card. Walang signal talaga sa Glorieta. People keep coming. Sobrang dami. Dinumog ka. Dinudumog ako, sabi, uy, tara, ito yung nasa Facebook. So ikaw hindi mo na-gets Hindi yun? ko na-gets kung ano yung nasa Parang Facebook. okay, whatever Facebook. Pero sige. Kasi sabi ko, ha? Tapos nakita ko yung poster ng John Wick doon sa cinema. Sabi ko, oo nga pala. Baka napanood na nila yung bagong trailer ng John Wick. Tapos sabi nila, kino-cosplay ko. Kasi ngayon lang, actually, nung time na yun, wala talaga nagko-cosplay ng mga actor, mga movie actor, characters. Kumbaga, meron ako nakita isang naka-John Wick. Pero ang pinagtataka ko nung time na yun, bakit sa akin lang nalapit, dun sa isa hindi? Parehas naman kami naka-John Wick. Siya, kumpleto pa, may mga props pa siyang baril. Ako wala, lapis lang talaga ako. Tapos, ayun na nga, nagulat ako kasi first time kong magkaroon ng ganong experience na sobrang dami nagpapa-picture. Sa lahat ng cosplay ko, wala talaga. Marami. Kumbaga, nagulat ako, nabigla ako na hindi ako sanay ng gano'n na may mga nagpapa-picture sa akin. Tapos sunod-sunod, tuloy-tuloy. Tapos, yun nga, nakauwi na kami, kinabukasan, tulog ako. Pagising ko, ang daming notif nung Facebook ko, nag-9999, sabi ko sira na naman ata yun. Tapos pagtingin ka sa 999, yung notification. Si Facebook lang. Si Facebook lang. Okay. Tapos, nagbukas ako ng messenger kasi magchat-chat ako sa girlfriend ko. Pagtingin ko, ang daming chat. Uy, pre, anong ginawa mo? Bakit nag-trend yung picture mo? So, mga kaibigan mo lahat to? Parang... Yung message kasi naka-private yung messenger ko na may muna eh. Kailangan ko muna i-accept bago Siyempre, ang lalabas muna doon is yung mga friend ko. Friends. Sabi, tingnan mo. Pagtingin ko, sabi ko, wala. Bakit trending yung picture ko? Tapos nakalagay doon, di ba, ang caption ko, alis muna ako. Tapos sabi ng mga comment, sige, huwag ka na munang babalik ha. Mga ganon, mga racist na comment. Tapos sabi, John Wick ba to? Mukhang hindi si John Wick, mukhang si Stephen Chow to eh. Mga ganong comment. Tapos yan, people keep commenting
John Wick, yung pangalan ng John Wick ko. Puro ganon. Tapos, babayagan, babayawa, ex-komunigago. Hindi naman ako naapektuhan no? Kasi, Paano? Ano, Dead na wala na sila magawa. nung time na yun, shock ako walang pumapasok sa isip ko. Bakit? Ba't nag-trend yung picture ko na walang kaano-ano? Kumbaga wala namang kakwento-kwento yung picture, selfie ko. Oo, yung hindi mo pa inisip na content Oo, talaga. ganun yung- lang. Isang ganun lang. Like, wala man lang preparation. Ayun, kumbaga. doon siya nag-start. Pero hindi ko pa siya agad ginrab kasi pinag-isipan ko na maigi after 3 days or 1 week kung i-grab ko yung opportunity. Kasi maganda, kung i-grab mo, maganda, may positive things na makukuha ka. Pag hindi ko naman ginrab, same lang din, magiging normal ano pa rin ako. Pero pinag-isipan ko kasi yung opportunity na yun, meron niyang kapalit. Hmm. Tulad ng ano, ang kapalit nan is wala kang freedom. Pag nakain ka sa labas, Dumugin talaga. dudumugin ka pa rin. Tatanggap ka ng mga hate speech, mga bash. Ayun ang mga dapat mong tanggapin. Pero, meron din siyang good sides. Yun na, yung na makikilala ka, magiging sikat ka, parang gano'n. Tsaka nakakatulong ka kasi ang dami natutuwa sa'yo. Madami din. So, Rainier, na-mention mo kanina na nung nag-blow up na yung selfie mo, yung mga bumungad sa'yo ay may magaganda, may mga shocked, pero ang dami ring maraming kudaha, ang daming may kung ano-ano pang sinasabi. Tsaka, I'm sure na bilang cosplayer, part na yun nung ginagawa mo, parang hindi mo na siya maiwasan. So, paano ka nag-deal sa mga bashers, sa mga haters? Paano ka nag-cope? Ang deal ko dyan, sa mga basher, magkaiba yung sa basher tsaka sa mga supporters. Sa mga basher, ang ginagawa ko na lang, tulad nga nung isa may nag-comment na, ano ba yan, nananahimik na hinukay nyo pa. So, ang ginawa ko doon, sinakyan ko siya. Okay. Kumbaga, hindi, pasensya na, may naiwan kasi ako. May kukunin lang. Babalik din agad ako, huwag kang galala. Para mga ganun yung kino-comment ko. Kumbaga, in a good way mo pa rin silang i-respond. Kumbaga, sasagutin mo lang sila ng kahit harsh yung nila, Kuwela lang. kuwela lang. Kuwela po ang sagot sa buhay. Kasi meron time na mga ganyan na pagka sinagot mo in a good way, biglang magbabago, magre-reply sila. Joke lang po, sorry po. Kumbaga, sila, kukonsensya. Matauhan, oo. Nakukonsensya sila. Tapos sa mga ko naman, sa mga positive supporters, talagang doon ako nagpo-focus sa kanila. Kumbaga, meron sa kanila na shock sabi, napakagaling mo kasi alam mo yung nasa level ka ng in character yung ginagaya mo, in character ka. Pero alam mo yung at the same time funny. Kumbaga, hindi mo maintindihan kung seryoso siya pero bakit ako natatawa? Kumbaga, gano'n. Ayun yung At saka tumatak ang sa isip hirap nila. nun Ang hirap yung seryoso ka pero napapatawa mo yung mga tao. Grabing skill yun. Pinapractice ko talaga yung pagsimangot-simangot na yan. Kasi sa lahat ng movie niya, wala naman siya nakitang nakangiti eh. Dito, siguro nakikita niyo nakangiti. Pero sa Facebook ko, wala nakangiti. So talagang binigyan mo rin yun ng oras, may glaan naman ng oras talagang para makapag-in character ka. Yung lakad, yung pinapractice ko yan. Yung lakad niya, yung takbo niya. Dedicated. Pero may naalala lang ako bigla at dahil na-mention mo yung mga supporters mo, nakita namin na nag-post ka na meron ka ng PC kasi ikaw ay nagsistream na. Tapos, chika mo naman sa amin yung kwento or i-share mo naman sa mga kaunlad Pinoy. Storya ng PC na yan. Kasi, meron sa akin ito lately lang, siguro mga 2 weeks ago na or 1 week ago. Bagong-bago? Bago lang, bago-bago. Bagong-bago? Bibinyagan. yan Nabinyagan na. Nabinyagan na. Nabinyagan na. Shoutout nga pala kay Comrade Oleg, Joboy, Julian, tapos kaka-computer mo yan, Papa M. Kaka-computer mo yan! Ayun yung pangalan yung page. Ang in-stream ng kaka-computer na yan is yung mga 90s retro. Okay, I love it. Nagulat kasi ako kasi bago nila bigyan ng PC na yun, yung pala nagplano sila. Sila nagplano. Hindi ko umiyak May tissue ba tayo dyan? Hindi kasi, kaya daw nila ako binigyan ng PC. Kasi, nakita daw nila yung sipag, grind. Pero, kasi, kaya ko lang ginagawin, kumbaga, gumagawa lang ng paraan para matapos ko yung trabaho. Tsaka, magawa ko yung gusto ko. Kasi,
madalas kasi ngayon sa trabaho ko dito sa as John Wick, ang naging isa kong trabaho is yung pag-i-stream ng mga games. So, naglalaro ka ng, kunwari Dota, pero si John Wick ka. Ganun ba yun? Kahit hindi na ako. Kahit hindi na si Okay. Yun nga, meron akong mga clients, nagpapa-stream ng mga games nila. So, ang ginagawa ko, kasi wala akong PC, pupunta ako ng com shop, doon ako nagse-set up, nag-i-stream. Walang excuses. Tapos, kasi yun nga, sabi nga nung mga nagbigay ng PC sa akin, in-interview din nila ako. Gano'ng katagal ka pagka nag-PC ka, magkano nagagastos mo? Sabi ko, 100 per day. Sabi, di ba 2 hours lang yung stream mo? Sabi ko. Kasi pupunta ako, kunwari, ang client is, ang pa-stream sa akin, 7 p.m. Pupunta ako ng com shop, 3 p.m. Kasi ang ginagawa ko bubuksan ko si PC, ida-download ko yung mga pang-streaming app, overlays, tapos yung game. Lahat ng pre-production, kumbaga mag-start yung stream. set up talaga ng oras. At ikaw lang lahat yun? Ako lang. Tapos, ang gagawin ko is, itatry ko si game kung kaya sa PC. Mm-hmm. Kasi, minsan may game na hindi kaya doon sa PC sa com shop eh. Pagka hindi naman kaya, ang gagawin ko, hahanap agad ako dun sa tropa ko. May kiusap ako na, pre, pa-stream naman ako kahit isang araw lang. So, kada punta ko dun sa com shop, mag-i-stream. Ganun ang ganun. Adjust ako ng mga 3 hours, 4 hours para may setup. Kasi naka-deep freeze yung PC. Kaya download ng download. Tsaka lang makapag-stream pagka, okay na to, nagana. Tsaka ako siya i-stream doon. Grabe. Araw-araw yun. Kaya sabi niya. Araw-araw yun? Grabe. Kaya sabi nung nagbigay sa akin ng PC, nakita ko yung dedication mo, kumbaga, kung talagang gagawa ka ng paraan para makapag-grind, matapos mo yung trabaho mo, makapag-stream. Tapos yun, ang ginawa nila is parang nagtulong-tulong sila parts by parts do sa computer. Ambagan sila para parang sa setup ambagan. mo. Pero sobrang laking tulong sa akin kasi ngayon, ang problema ko rin kasi sa shop, 9:30 sarado na siya. Kaya pag nag-9:30 na, hindi na ako makaka-stream. Wala na akong mahahanapan. Kaya lagi ko sabi sa client, mga 7 p.m., mga yung stream Parang ko. hanggang 9 p.m. Oo. Bisa na. Kaya yun, sobrang pasasalamat ko sa kanila. Kaya sa susunod, ako naman yung babawi sa kanila. Ay, mga sinat out ni John Wick dyan. Anong feeling na ikaw basically ang ginagawa mo lang is yung gusto mo. Parang talagang nagpupursige ka para gawin yung gusto mo. Anong feeling na may mga ganyang biyaya mo pasok? Sobrang, yung time na yun, hindi ko ma-explain yung feelings. Hindi ka naman naiyak feeling nun? Umiyak kaya si John Wick? Muntik lang. Pero John in Wick yan character pa rin. Oo, hindi pwedeng umiyak. Pero, sobrang saya kasi may mga ganun palang tao talaga na tumutulong sa... Pero, kasi dapat ako nga yung tumulong sa kanila. Pero sila yung tumulong sa akin. Kasi sila, mga small content creator din yung iba. Baliktad nga nangyari. Pero, nagets naman nila kung bakit ganun nga, hindi ako nakakabili ng PC. May mga kailangan tayo prioritize na mas unang-unang Ang dahilan ko dyan is yung health. Kasi may mga pagamutin na. Yun lang naman. Which is, importante po yun. Tularan po natin si John Wick na unahin ang health. Kasi yung mga ibang kailangan, dumarating naman. Darating naman. Diba? Dumarating naman. Grabe nakakatuwa yung storya yung community mo, sila pa yung nag-ambagan for you. Tsaka ang ganda parang yung values lang dun sa mga na-meet mo through yung pagja-John Wick mo and pagka-cosplay mo in general. Nagtutulungan kayo, ganyan. May mga other instances pa, like dahil ba sa streaming or whatever, na nakita mong nag-show up yung community mo para sa'yo? Nung nagpa-strip for ako sa kulong. Kasi may sakit yung tatay ko nun sa prostate cancer and tubig sa baga. Pero sobrang salamat kasi sobrang daming tumulong nun. Nakaipon kami nun. Natanggal namin yung tubig sa baga. Ngayon, prostate na lang yung nasa kanya. Pero okay na naman. Thank you guys sa support. Maraming salamat. Grabe, nakakatuwa, no? Tsaka, ang isa pang gusto kong i-note
is yung mga nakakakilala sa'yo, tsaka dito sa industry, tuwan-tuwa sila sa work ethic mo kasi kahit gaano kalayo, talagang basta gusto mo or dahil gustong-gusto mo yung event, pinupuntahan mo. Ano yung drive mo na wala kang excuses na kapag stream ka sa computer shop, kung malayo talagang dadayuhin mo, nagko-commute ka para makarating dun sa mga event na yun. Ano yung nagda-drive sa'yo para walang hadlang? Kasi gusto ko rin naman yung ginagawa ko. Kumbaga, pagka napunta kasi ako ng event, double ano sa akin. Paano ko ba explain to? Kumbaga, nag-enjoy na ako sa event. Habang nag-enjoy ako sa mga event, naghahanap din ako ng client. Kasi, sa ganon, kaka-attend ko sa event, may makakapansin sa akin, uy, John Wick, ganito. Mag-uusap kami, meron kaming pag-uusapan about sa project, ganon. Tapos yun, kukunin nila yung contact ko. Doon ako nakakakuha ng client. Kaya, mas sinisipagan ko yung grind ko sa mga event-event. Kasi, yung iba sinasabi sa akin, kaya lang naman yan napunta ng event kasi, ayan, para mag-enjoy lang and magpakasaya lang. Pero hindi nila alam, kaya ako napunta ng event is Kayod yun. para makakita ng possible clients. Tulad nung sa Conquest nung pumunta ako nun, ang dami ko naging clients after. Talaga? Sunod-sunod sila. So, kailangan masipag at talagang nagtsatsaga. Kaya walang problema dyan sa malayong biyahe niya. Umaabot niya ako Bulacan, Pangasinan, Grabe. At taga saan po kayo? Calamba, Laguna. Calamba, Laguna! Magingay! Pero grabe, so all the way from Laguna, umabot ka Bulacan minsan para sa mga event. Para sa mga event and Grabe. projects niya. Pero sa tingin mo, parang may return on investment ka pag naglalaan ka ng oras, pera, energy. Meron naman. mga ganyan. Meron naman. Meron Yan. naman siya. Kailangan sisipagan nyo lang guys. Tularan si John Wick. Medyo mga last few questions na, medyo MMK Sige, yung go ibang na. questions na to. Masasabi mo ba, John Wick, na cosplaying saved your life? Oo, sobra. Talaga? Share mo sa amin. Kasi, save my life na. Kasi nung bago ako pumasok ng cosplay, nung high school, kaya din sanay ako sa Kaya din ako sanay sa mga pang-dog show ng mga basher Galing talaga sa bullying. Ako ng bullying. Kumbaga na lang ako, nasanay na lang ako sa pambubully nung high school. Ang ginawa ko na lang nun is pasok sa tenga, kabilang tenga, labas sa kabila. Parang gano'n na lang, naging manhid na lang ako sa mga Nung pumasok ko sa cosplay, kaya din siguro ako hinila ng cosplay para mag-enjoy. Hindi lang yun ang binigay sa akin Ngayon, tingnan niyo, nakapasok ako as John Wick dahil lang sa pagka-cosplay. Pero nagmamanifest ako noon, siguro 6 years ago, nagmanifest ako na siguro sana balang araw maging kilala din ako na cosplayer. Cosplayer. Ayun, nakilala ko, tapos eto nga, eto lang first few months, nanalo ako as most outstanding male cosplayer. Wow! Meron akong award na trophy from Otaku Choice Award. Okay. Yearly daw yun nangyayari na namimili sila ng cosplayer na madaming votes. Parang na-nominate ka lang. Na-nominate hindi mo ako. alam na Hindi ko alam. Ang galing! Pero sinabi ko, okay lang ba? Kasi baka, kumbaga, okay lang ba ako magpasali dito? Sabi, oo, kasi 10 years, kilala kasi ako nung organizer din na nagko-cosplay ako noon pa. Kasi 10 years ka na nagko-cosplay. Kaya pwede ka dito. Veterano na, kumbaga. Hindi ko naman masasabi. Veterano din. Kumbaga, normal cosplayer din ako. Kasi, mas magagaling na cosplayer sa akin ngayon. Kahit kakapasok lang nila. Kasi, ang gagaling talaga ng cosplayer na ngayon. Kumbaga, magaling na silang mag-in character, gano'n. Yun. Ang galing. Isa sa mga final questions ko bago ka na namin pakawalan kasi may aso pa po kayong hahanapin, no? But ano yung biggest lesson na natutunan mo sa pagko-cosplay? Sa akin, parang ang biggest lesson ko, huwag natin pairalin yung takot sa bagay na gusto nating gawin. Na natatakot tayo kasi dahil sa sasabihin ng iba or ganito. Minsan kailangan din nating lamangan yung takot na yan. Kasi minsan yung takot na yan, ayun yung makakasira sa atin.
kunwari natakot ka, lalo kang nalungkot kasi hindi mo pinasok yung bagay na gusto mong pasukin. Totoo. Ayun yung para sa akin. Kasi ako noon, takot ako noon eh. Kumbaga, yun nga, di ba, na kwento nga galing bullying, na baka pag pumasok ako ng cosplay, bulihin na naman ako pag tawanan ako. Pero, nilabanan ko siya. Kumbaga, ang pumasok na lang sa isip ko, ba't ako matatakot? Ako naman to. Ako naman yung mag-enjoy, hindi naman sila. Hayaan mo silang magalit, hayaan mo silang pagtawanan ka. Basta yung kung saan ka masaya, at kung ano yung ginagawa mo, dun ka. Dun ka. Dun ka. Tama, huwag kayong matakot. Hindi ka matakot. Grabe, Rainier, ang ganda nung sinabi mo na huwag matakot. Sobrang simple niyang advice, pero napaka-importante talaga. At I'm sure, yung pag siguro may mga time ka ba na nakakaupo ka lang at naiisip mo na, grabe, nung minanifest ko to 6 years ago, or parang yun yung hiningi mo ngayon, ang dami mo ng followers, nabiyayaan ka ng PC, puro kliyente, kaliwat kanan, yung ang daming blessings na dumarating. So, maraming salamat na shinare mo yung storya mo, yung mga advice mo, yung work ethic mo na talagang walang hadlang sa gusto mong gawin at yung tapang mo para i-pursue yung gusto mo sa buhay. Sana na-inspire lahat ng mga kaunlad Pinoy. So, John Wick, baka may bago kang movie na ipropromote? Siguro next year. Next year. Baka ako na yung bida. Baka, abangan nyo yun guys. Pero kung gusto ko pa lang makita, saan ka nila pwedeng hanapin? Pwede niyo ako makita sa Facebook, John Wick. Meron na akong 135k followers. Woo! Tapos sa TikTok, John Wick PH. John Wick PH. Maraming salamat, Rainier. Maraming salamat na meron tayong John Wick na smiling. Exclusive po yun. Dito lamang sa Kaunlad Pinoy. At tayo po ay magkikita sa susunod na pagbabalik ng Kaunlad Pinoy. Yeah.